Magandang araw mga bata! Ngayong araw na ito ay atin na naman pag-aaralan ang MAPE 4 sa component na Physical Education para sa Quarter 2, Week 1. At ang topic natin ay pagpapalakas at pagpapatatag ng kalamnan. At ang most essential learning competency na matatakil natin ay nakatataya ng madalas na pakikilahok sa mga gawaing pisikal sa Physical Activity Pyramid. Sa araling ito, pagyayamanin natin ang ating kaalaman sa pagpapalakas at pagpapatatag ng ating kalamnan. Sa pamamagitan ng paglalaro, ating mapapaunlad ang mga sangkap na ito. Ang lakas ng kalamnan ay pagtataglay ng kakayahang makahila o makatulak ng mabibigat na bagay. Halimbawa nito ay ang pagbubuhat ng mabigat na bagay o kasangkapan sa bahay tulad ng malaking timba ng tubig. Ilan pa sa mga halimbawa ay ang pagbubuhat ng mga bangkuan. Ito ang larawan ng pagbubuhat ng malaking timba na may tubig. Ngayon naman, ang tatag ng kalamnan ay pagtataglay ng kakayahang makahila o makatulak ng mas magaang bagay o power ng paulit-ulit o mas matagal na panahon. Kapag pinag-usapan naman ng tatag ng kalamnan, ibig sabihin, ginagawa natin ang isang gawain ng paulit-ulit. Halimbawa, ang paulit-ulit na pagtakal ng tubig gamit ang maliit na tabo upang mailipat ito sa ibang lalagyan. Isa pang halimbawa ay ang pagtikwas ng ating mga poso. Ito ang larawan ng paglipat ng tubig gamit ang tabo. Pagyamanin. Upang magkaroon ng kapareha, ayain at sabihin sa tagapagturo, kapatid o sino mang kasama sa bahay ang tungkol sa iyong gawain. Sundin lamang ang mga hakbang ng may pag-iingat upang hindi makasakit o masaktan. Unang gawain ay ang pagtulak ng kapareha. Ayan. Yan ang larawan ng pagtulak ng kapareha. Una, tumayo na nakaharap sa kapareha. Ikalawa, paglapatin ang inyong palad. Itulak ang bawat isa gamit ang puwersa ng braso. At gawin ito sa loob ng 30 segundo. Narito ang video ng pagtulak ng kapareha. Ganito natin isinasagawa ang pagtulak ng kapareha. Ikalawang gawain ay ang paghila ng kapares. Kung kanina ay pagtulak, ngayon naman ay paghila. Yan. Iyan ang larawan ng paghila sa kapares. Unang hakbang ay tumayo nakaharap ang kapareha. Ikalawa, maghawakan at maghilahan ang bawat isa sa loob ng 30 segundo. At ito nga ang video ng paghila ng kapares. Ating isaisip, may iba't ibang gawain na nagdudulot ng lakas at tatag ng kalamnan katulad ng pagtulak o paghila ng mga bagay, pagbubuhat at iba pa.
Ang lakas ng kalamnan ay pagtataglay ng kakayahang makahila o makatulak ng mabigat na bagay. Ang tatag ng kalamnan ay pagtataglay ng kakayahang makahila o makatulak ng mas magaang bagay o pumwersa ng paulit-ulit o mas matagal na panahon. Marami tayong gawain na makapagpapakita o makapaglilinak ng lakas at tatag ng ating kalamnan. Ito ay mga bagay na hindi natin naiisip na nakapagpapalakas ng ating kalamnan tulad ng pagbubuhat. Halimbawa, binuhat natin ang isang bagay tulad ng bangkuan. Iyon ay maaaring makapag-develop na ng lakas ng ating kalamnan. At kung paulit-ulit natin iyong ginagawa, tatag ng kalamnan ang ating nade-develop. Ngayon, pagpapalakas at pagpapatatag ng kalamnan sa pangkatang gawain. Kung kanina ay may kapareha lang naman tayo, ngayon naman ay pangkatang gawain. Ang malakas at matatag na kalamnan ay mahalaga sa bawat isa. Nakatutulong ito upang maisagawa ang lahat ng mga gawain sa pang-araw-araw. Mahalaga na malakas at matatag ang ating kalamnan upang magawa natin ng mas magaan ang isang bagay na mabigat. Gawin. Muli nating pagyayamanin at tutukuyin ang iyong kalamnan sa lakas at tatag ng kalamnan, kasama ang iba pang miyembro ng pamilya sa tahanan. Sakayan na, lakad rin. Ganito ang pamamaraan. Bumuo ng 2 grupo na may tigatlong kasapi o higit pa. Kalawa, maglagay ng silya sa harap ng bawat pangkat na may layong 5 metro. Ikatlo, humarap ng sunuran na ang agwat ng bawat isa ay isang talampakan at humawak sa baywang o balikat ng nasa harapan. Ikaapat, ibaluktot ang mga tuhod ng paupo at nakaharap sa likod ng isang kasapi. At panglima, gayahin ito ng lahat ng kasapi at humanda na sa dahan-dahang paglakad. Panatilihin ng bawat isa ang ganitong posisyon habang naglalakad ang pangkat. At ika-6, marahang lumakad pasulong patungo sa itinakdang lugar at ikutan ng buong grupo ang silya ng pakanan hanggang makabalik sa pinanggalingan na napapanatili ang posisyon. Ibig sabihin, kung kayo ay magkakadikit o magkakahawak-hawak o nakahawak sa baywang, hindi dapat iyon maalis. At ikapito, ang grupong unang makabalik sa pwesto at nakahanay ng matuwid ang panalo. Okay. At ating isa-isip ang paggamit ng kalamnan para panatilihin ang posisyon ng katawan ay pagpapakita na taglay ang tatag ng kalamnan. Sa sakayan na lakad rin, tayo ay medyo nakabend ang tuhod. Diba? Kung mapapanatili natin na ganoon ang ating posisyon, ibig sabihin ay nagtataglay tayo ng tatag ng kalamnan. Mahalaga na magtaglay ng lakas at tatag ng kalamnan
upang laging handa ang ating katawan sa anumang gawain na nangailangan ng puwersa. So, mahalaga ang magtaglay tayo ng lakas at tatag ng kalamnan dahil sa mga gawain na magkakaroon o gagamitan natin ng puwersa o lakas. Dapat ay sanay tayo sa mga ganitong gawain. Kaya dapat lamang na i-develop natin ang lakas at tatag ng ating kalamnan. Pasaya-siya at napananatili ang pagkakaisa at pagmamahalan ng buong pamilya kung sama-sama sa lahat ng mabibigat o magagaan na gawain. Siyempre naman, kung nagtutulungan tayo sa paggawa ng isang bagay, mabigat man o magaan, iyon ay masaya sa pakiramdam at naipapakita natin ang ating pagkakaisa at pagmamahalan bilang isang pamilya. At dito natatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na at huwag kalimutang mag-like, share at mag-comment. Okay? Muli ako si Teacher G at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!